So, tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa gabi ito. Tawag muli, Panginoon, sa kasalanan na nakikita sa aming puso. Salamat mo nga po, Panginoon, ang aking pagtitipon ngayon sa gabi ito. Ang aking pastor ay ikalawang gabi niya po dito. Nawa, Panginoon, ang mga bisita ay maging encouragement, Panginoon, ang mensahe na dadalhin ng aming tagapagsalita. I pray, Panginoon, ang wala pa po dito, na dalhin niyo po sila dito, na ligtas at mapayapa. Dahil ka rin po, Panginoon, ang mga kapatiran na maging matatag o challenge, Panginoon, sa pagkawala ng aming pastor ay magpatuloy po sila. Ayun nga, Panginoon, ang mauna at magpala po sa gabi. Sa Panginoon Jesus, manalangin. Amen. Amen. At muli po tayong umawit. Awitin natin ang may kagalakan, ang In the Sweet Bayan Man.
po sa unang magsasalita sa ating eulogy sa gabi nito. Tawagin po natin si Leia para sa representative ng mga anak ni Pastor. Lapit nung camera kay Good Leia. evening po sa inyong lahat at sa mga nanonood po sa inyo, mga tita at tito. Ngayong gabi po ay magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala ang pangalawang anak po ni Pastor Tony, Leia Alcantara po. So ngayon po, binigyan po ako Reg, ng yung monitor, paki-zoom si Leia. ngayong gabi. Ngayon po ay Masyadong maliit yung view. Salamat sa Panginoon. So, una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil meron po kaming isang tatay, no, katulad ni Pastor Tony Alcantara. So, alam naman po natin, no, na kung anong klaseng tao si tatay. Minsan, magkaiba pa nga po kami na ugali eh. Minsan, mapapatanong ako na, tatay, anak mo po ba ako? Kasi parang sobrang talino mo, tapos ako hindi naman ako matalino, simple lang, ganyan. Kaya yung may sakit si tatay, narinig niyo yung kwentuhan namin ni Ate Syra na sabi ko, tatay, bakit gano'n? Ang talino mo, pero ako hindi. Baka ang punlap ako. Sabi ni tatay ko, sabi na, aral lang ng aral. Yun yung sabi niya sa akin, aral lang ng aral, basa lang ng basa. So, napakasipag, no? Napakasipag mag-aral ni tatay. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil 22 years old po ako, na wala na po akong tatay, no? Wala na kami tatay, bata pa po kami, na wala na kami tatay. Pero doon sa 22 years na yun, nakasama ko si tatay. Lahat po yun ay worth it po, no? Hindi na sayang yung mga memories sa bahay, sa labas ng bahay, sa loob ng church. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi ang tatay ko ay pastor. Nagpapasalamat po ako kasi sabi ko nga, nag-iisip ako, sabi ko, ano kaya buhay ng mga kabataan na hindi pastor ang tatay? At ano naman yung pagkakaiba namin? So, nagpapasalamat naman ako sa Panginoon kasi si tatay, pinalaki kami sa loob ng simbahan. Doon niya kami pinalaki, kaya yung mga hymnal na pinakanta natin ay familiar na po sa amin. Kahit natutulog lang ako kapag service, kapag nagsidermon siya, natutulog lang ako sa naririnig yung message niya, naririnig yung mga boses niya, no, na natin. Yung tawa talaga ni tatay, na napakalakas ng tawa. Yun talaga yung nakakamiss, at saka yung sermon ni tatay, yung preaching niya. So ano pa ba pinapasalamat ko sa Panginoon? So pinapasalamat ko din po sa Panginoon nitong battles na nangyari sa buhay namin ay napakahirap, no? Hindi namin ina-expect na si tatay ay may cancer, may pneumonia, may bukol sa brain, tapos numipis pa daw yung buto ni tatay sa likod, kaya hindi na daw makalakad at umaaray-aray na si tatay. So sabihin natin, kapag tinignan natin si tatay, ang hirap titigan. Parang pag pumasok ka sa loob ng kwarto at nakita mo si tatay, parang gusto mo na lang lumabas kasi ayaw mo makita yung itsura ni tatay. Ayaw natin makita yung kondisyon ni tatay. Kasi hindi tayo sanay na ganun si tatay. Kasi sanay tayo na si tatay ay masigla, tama po ba? Sanay tayo na si tatay ay palatawan, palabiro, tapos energetic na energetic. Tapos pagdating ng ilang araw, biglang nagaganon si tatay. So bilang mga anak, ang hirap tignan na yung tatay namin ay nahihirapan ng gano'n. Pero ano yung pinapasalamat ko sa Panginoon? Pinapasalamat ko sa Panginoon na kahit gano'n yung nangyari sa buhay namin, hindi kami tinuruan ni tatay na magrebelde sa Panginoon. Hindi kami tinuruan ni tatay na kapag may problema ka, i-curse mo yung Panginoon. Hindi eh. Kapag may problema ka, mas i-praise mo pa yung Panginoon. Kapag may problema ka, mas lumapit ka pa sa Panginoon. Yun ang
tinuturo sa amin ni tatay. Kaya dapat, yung mga tinuturo ni tatay na kapag meron kang problema, dapat aware tayo sa magiging attitude natin. Baka minsan, kaya nagkaroon lang tayo ng konting problema, nagbabackslide na tayo. Pag may problema, hindi na tayo nagsisimba. Hindi na tayo nananalangin. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi ganun yung pinalaki sa amin ng tatay. Hindi kami nagtampo sa Panginoon kung bakit nawala tatay ko. Hindi kami nagalit sa Panginoon bakit nawala ang tatay ko. Kasi sabi ng tatay ko, lahat na nangyayari sa mundo ay may purpose ng Panginoon. May plano ng Panginoon kung bakit 56 years old ay wala na si tatay. So, may plano yun. So, hindi natin kailangan pangunahan ang Panginoon doon. Doon nga po sa mga nangyayari sa buhay namin, nagpapasalamat naman ako sa Panginoon dahil lahat tayo nanalangin kay tatay, lahat lumaban din tatay ko at nakikita ko yun kasi araw-araw kami nasa loob ng kwarto ni tatay para alagaan. At nakikita namin kung paano lumaban si tatay. Bali yung katawan niya, hinang-hina na, pero yung fighting spirit ni tatay napakalakas. Kaya natutuwa ako kay tatay. Napakatapang ng tatay ko. Isa yun sa hinahangaan ko kay tatay. Napakatapang ni tatay. At nagpapasalamat naman ako kasi may mga kapatiran tayo na sabay-sabay tayo nananalangin para sa kanya. Pero ang sinagot ng Panginoon, yung ano yung mas nakakabuti sa kay tatay, kay Pastor Tony. At yun na nga, ang plano ng Panginoon ay umuwi na si tatay para hindi makakaroon ng sakit. Kasi kung pipilitin pa natin, mahihirapan din tayo. Kung mahihirapan si tatay, mas mahihirapan din tayo na makita yung kalagayan ni tatay. So hindi naman natin ginusto na makita si tatay na mahihirapan. Kaya kinuha na ng Panginoon para wala na. Ngayon ay glorified body na siya. Hindi na siya makaramdam ng sakit, hindi na siya iiyak, hindi na siya mahirapan kumain, hindi na siya mahirapan huminga. So, yun na lang yung isipin natin, no, na hindi na nahihirapan si tatay. At ano pa ba? Nitita ko na dito yung mga sasabihin ko. Kaya sabi ko kay Pastor Jun, mga ilang minuto po ba bibigyan mo sa akin? Maka isang oras na ba dito eh. Ito, nilista ko na para hindi ko makalimutan. Kasi ito ay isang beses lang naman na magsasalita ako dito sa unahan. Ano pa ba? Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi bago mangyari ang sakit-sakit na yan, ay nakapag-celebrate pa kami ng birthday ko. So, November 7 ay nag-ride kami. Yung una, ayaw pa ni nanay kasi sabi ni nanay, baka makatulog daw ako. Pero sabi ni tatay, hindi, kaya ni Pochi. Sige, Pochi, sama ka. Tapos, hindi ko akalain na yung ride na yon ay last ride na namin ni tatay. So, nakapag-celebrate kami, sabi ni tatay, sumama ka kasi pa-birthday ko sa'yo. So, nag-ride kami, na-enjoy naman namin ni tatay yon. At hindi ko inaasahan na after ng ride na yon ay na doon na nagsimula lahat. Umubo-ubo na siya, naakala natin simple-ubo lang, pero may cancer na pala siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi na-enjoy ko pa yung birthday ko na kasama siya. At ano ko ba? Papasalamat din ako sa Panginoon kasi si tatay ay naging good example dito sa simbahan. No? Ang hirap makahanap ng isang pastor na katulad niya. Alam niyo yun, yung matanda ka man, bata ka man, marunong siya makisama ba? Hindi siya yung kay Jane. Talagang napaka-bagets ng tatay ko. So yun yung nakakamiss sa kanya. No? At napaka-humble ng tatay ko, hindi siya mapagmataas. Maawain siya sa mga members. Kaya si tatay, yung time na nabubuhay pa siya, kapag tumawag ang mga member para humingi na tulong, kahit anong oras yan, tutugot si tatay. At lahat, no, ang mga iba dito ay, alam yun, na one call away lang si tatay, na pag sila ay, pag tumawag sila kay tatay, si tatay, at anong oras yan, pupuntahan ka.
ano pa ba? Yun nga, kagaya ng sinabi ni ate, napakatalino ni tatay. Napakatalino niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako namana kay tatay. Kasi hindi ako ganun katalino at siya ay matalino. Sobrang talino. Kasi, Maganda ka naman. kapag halimbawa may devotion kami every night sa Emmanuel family, kapag may tanong sila sa akin, nagtatanong din ako kay tatay. Kasi baka magkamali ako ng sagot eh. Ano pa ako ng Panginoon niya, mapalo pa ako ng Panginoon, baka sabihin, nagtuturo ako ng mali. So, si tatay naman, yung taga-sagot sa mga tanong ko, kasi siya ay nag-aaral ng theology. So, siya rin yung pinagtatanong ko ng mga grammar sa English, mga vocabulary, sa history, yan, magaling si tatay yan. Kaya, sa kanya lagi ako nagtatanong. So, nakakamiss kasi wala na akong Google. Siya kasi yung Google ko. Sa kanya ako lumalapit kapag talagang may mga tanong ako. Kasi ako ay palatanong po talaga. Kaya pag hindi alam ni nanay, kay tatay, pag alam naman ni nanay, di okay. At si nanay, matalino din yan. Oo, napakatalino, napakabait, maasikaso sa asawa. Oo, yun nanay. Nanay, huwag ka naman tampo. Okay. Okay. So ngayon, gusto ko naman i-share sa inyo yung time na may sakit na siya. Tatay ko napaka-conscious sa katawan. Pagkagising ko pa lang sa umaga, sasabihin sa akin, Kotsi, bakit feeling ko bagsak na bagsak katawan ko? Kotsi, kailan ba ako gagaling? Kotsi, patanong nga kay Jess kung anong gagawin ko. Kasi si Jess po yung anak-anakan din po ni natay. So, pharmacist po yun. Kaya nagtatanong din sa kay Jess. Tapos sabi ko, ako naman, hindi naman ako magsasabi mga negative, puro positive, para isipin na nagagaling talaga siya. At yun yung niya, gusto niya po niya gumaling. Gusto niya gumaling. Kaya ako naman si motivate. Kaya hinahanap din ako ni tatay para makarinig naman siya ng mga positive na salita. At isa nalapit na wait lang. So, ano naman? Sabi kasi ni Ate Seth. Okay. Malapit na. Kaya nga nagtatanong ako kay Pastor eh. Pero sabi ni Pastor ako na bahala. Bahala na kayo dyan. Magkakikapin na po kayo dyan. Okay. Okay. Ito naman po, gusto ko naman i-share sa inyo yung mga bilin ni tatay. Ang bilin naman ni tatay ay yung church, yung mga bata na hinahandle ko, sabi alagaan ko daw, wag kong ilayo sa Panginoon, wag kong hayaan na umalis pa sila sa loob ng church. Kasi nasa church niya bakit hayaan mo pang lumayo sa Panginoon? Ano ba binili ng tatay sa akin? Seryosohin ko daw yung ministry ko, alagaan ko yung mga kapatid ko, si nanay, at pinakahuling-huling bilin sa akin ng tatay ko, bago siya mag-preach, wag daw akong iiyak. Ang hirap. Ang hirap magpigil ng iyak nung linggong yon. Kasi yung linggong yon ay last preach na po ni tatay yon. Ngayon, yung mga member, syempre hindi naman siya na gano'n nakalagay ni tatay, naiiyak. Ako naman, nasa unahan. Sabi ni tatay, huwag kang iiyak. Tinata ko na sa utak ko yun. Minsan na lang ako sumunod. Susundin ko na yun. Tapos, sabi ko, sige, hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Tapos, nung Sunday na yun, nakita ko yung mga members namin nag-iiyakan. Ako naman nasa unahan, hindi ako makaiyak. Kasi makapagalitan ako ng tatay ko. Kasi sabi ng tatay ko, sabi mo, huwag umiyak. Bakit ka umiyak? Diba? So, ako naman si Pigil. Akala nila matapang ako. Hindi po, nagpipigil lang po talaga ako umiyak na kasi ayoko na makita ng tatay ko na umiiyak ako. Kasi yun na lang yung bilin sa akin ni tatay, yung huling-huling bilin sa akin ni tatay. So sabi ko, tatay, ang daya naman. Yung iba pwede umiyak, bakit ako hindi ako pwede umiyak? Baka takihin naman ako sa puso nito, baka magkasakit ako sa puso, ginagano ako si tatay. So nagbibiruan pa kami ng time yun. So, hanggang sa, yun nga,
araw-araw inaalagaan, araw-araw din nagpipigil ng luha. Hindi ko hahayaan na makita ko ng tatay ko na umiiyak ako. Kaya napapansin nila kung bakit parang hindi umiiyak si Leia. Kasi yun yung bilin sa akin ng tatay ko. Huwag ako iiyak sa harap niya. Pwede ako umiyak pag wala siya. Pero pag nasa harap ako, hindi ako pwedeng umiyak. Kasi gusto kong marinig kasi ni tatay yung boses ko na, alam mo yung alive ba? Yung parang mabuhayan yung tiyan ng loob sa boses ko. Kasi ako kasi pag gigising pala sa mga, good morning tatay, ano kinain mo ngayon? Ganyan. Yun yung gusto mo marinig ni tatay. Pero deep inside sa akin, gusto kong umiyak. Gusto kong umiyak sa nakikita ko. Pero kailangan magpipil. Malapit na talaga ate Chef. Ito na. So ano ba nakakamiss kay tatay? Una-una yung tawa niya, kung gaano siya katalino, kung gaano siya katalino sa Bible, mga vocabulary, yung mga regalo ng tatay ko kada birthday ko. Ewan ko ha, kasi pansin ko lang, kada birthday ko talaga nagbibigay si tatay. At tinatago ko yun sa bahay. Nakatago yun. Memories ba? Ano pa yung nakakamiss kay tatay. Kapag may sakit naman ako, kapag may lagnat, sasabihin sa akin ng tatay ko, Pochi, kulang ka lang sa gala. Yun ang lagi si tatay sa akin kapag ako masama pakiramdam. Pag may lagnat na sasabihin sa akin, Pochi, kulang ka lang sa gala. Kasi ako po ay galatin ko. Gusto ko nature. 2 minutes na lang. Gusto ko. Hindi kasi gusto ko lang ma-share ba? Kasi nakasave naman sa live. Para ngayon ko lang naman itong gagawin. Promise. Tapos, ayun. Kung gala siya, gala din ako. Kung matigas ang ulo niya, matigas din ang ulo ko. Ganun po kami ng tatay. Pero pa nakakamiss kay tatay preaching, yung biruan, at saka yung young people, naaalala niyo po ba yung dates? Yung inukit ng tatay, na 2015, inukit niya siya, hindi ko na 2015, inukit yun ni tatay, at sinabi ni tatay, kapag ako ay 60 years old, ipapakita na sa akin yan. Gusto ko makita ko ulit yan. So ngayon, nakatago sa bahay, at hindi ko naman nadala kasi na-busy ako kanina, gusto ko ipakita. Siguro ipapost ko na lang po sa Facebook. Sayang lang kasi 4 na taon na lang, ipapakita na namin yung dates niyo. So, nag-effort si tatay para sa mga young people. So, ganun kamahal ni tatay yung mga young people. Ano pa? Namiss ko rin yung TikTok namin ni tatay. Kasi yung lockdown, ito season 2 na yung lockdown na to eh. Yung lockdown po ay parang bumalik si tatay sa pagkabata. Kasi sinasakayan nila kami sa mga trip namin at hindi naman siya KJ, yung parang bawal yan. Hindi, sumasabay pa siya. At ang nakakamiss din po ay yung preaching ni tatay din sa Emmanuel family, Emmanuel group. Kaya po yun po kasi mga kapatid ko. Ngayon, nag-preach si tatay doon sa Emmanuel group at hinahanap namin ulit si tatay. Kasi dapat tatalakayin namin yung Book of Revelation, pero hindi na sinabot ni tatay. So, sayang, at yung mga kapatid ko ay nang si tatay kasi nga, hinihintay din nila na mag-preach si tatay. So, yun nga, malapit na, ito na talaga. Mahirap maging pastor, tama? Mahirap maging pastor dyan. At salut ako sa mga pastor kasi kayo ay nagtatrabaho para sa Panginoon, sineseryoso nyo yung trabaho nyo sa Panginoon. Kaya kung calling nyo po na magpastor, Kuya Glenn, tignan natin yung inner voice ng Holy Spirit at baka ikaw na yung next pastor dito sa Blessed Baptist Church. So, pag-pray natin yan. Pag-pray natin. Wala naman yung posible. Sasabihin naman ng Panginoon kung ano kalooban ng Panginoon kay Kuya Glenn. So, ano pa ba? Last na to. Ito na. Last na to. Salamat. Opo, ito na po talaga. Yung ending ko ay salamat naman sa mga nagmahal kay tatay, sa nag-alaga, sa sumuporta, sa prayers niya kay tatay, at lalong-lalo na sa mga young pro
na nakasaksi kung paano si tatay nahirapan, yung mga young pro na nag-alaga kay tatay at madaling araw gising kami kasi minsan ay inaatake si tatay sa madaling araw. Kaya lahat kami ay gising, lahat kumikilos. Kapag nag-request si tatay na bumili ka ng ganito, ng prutas, pagkain, go lang kami. At nagpapasalamat ako sa mga young pro at alam ko na proud si tatay sa inyo. Kaya sabi nga nila, no, kapag pinaglingkuran natin or tumulong tayo or gumawa tayo ng mabuti sa servant ng Panginoon tayo ay magpapalain. Kaya salut ako sa mga young pro, sa mga members ng BBC, sa mga kakilala ni tatay, sa classmates, kapuso, kapamilya, kaibigan, yan. Lahat kayo magiging successful kasi tinulungan niyo po yung pastor, no? Yung servant ng Panginoon, yung lingkod ng Panginoon. Kaya may magandang plano si Lord sa buhay natin. So, yun lang naman po ang gusto kong i-share. At sayang naman, sana marinig talaga ni tatay yung mga sinasabi natin dito. At yun lang po, no? Maraming salamat. Kulang ang pasasalamat. Kulang ang salitang pasasalamat. Pero hayaan natin na si Lord po ang mag-bless sa mga bawat isa sa atin. So, yun lang naman po. To God all the glory. Maraming salamat sa And ngayon po, sunod po natin magbabahagi ay si Brother Kokoy bilang representative ng Blessed Baptist. Ay magandang gabi po sa ating lahat. Ako hindi ako nasa damit kasi namili ako ng yung groceries na pagtutusan lang para sa mga dadalaw. At magandang gabi ulit at marami pong salamat muli sa inyong presensya. No? Na alam ko na ang inyong presensya ay nakakabawas ng lungkot sa pamilya. Alam ko yung paano mamatay kasi namatay ang nanay ko. Malungkot siya, gusto mo matulog, hindi ka makatulog kasi dilat yung mata mo. Tapos, para sa mga anak, sinasabi ko sa inyo na alalayan niyo ang nanay ninyo sa kasunod dito na kita. Alam niya si kasi ang nanay ninyo, 23 years yata sila nagsama ni Pastor. Masakit yun, alam ko. Kaya alalayan niyo ang nanay ninyo kasi okay pa yan ngayon, gawa na marami pang nakakausap, marami pang nakakahalubilo. Pero after ng Saturday, nandoon niyo maramdaman yung sakit na pag-uwi mo, wala na yung kasama mo sa buhay. Alam ko yun kasi naranasan ko yun. Para kay Pastor Tony, ano po yan, yung matagal-tagal na rin kami nagsama. Doon pa kami sa Binyan. Nung panahon na siya ay actually in-endorse siya ni Kuya Andres sa Binyan. Kasi at the time, doon sa home church lang yun, malala ko lang balik tanaw, na naghanap kami ng pastor. Tapos maraming nag-apply na pastor, hindi matanggap-tanggap. Kilala niyo naman sa Ate Julie. Yan ang namin, screening committee namin sa Ate Julie, sila sa Ellen. Maraming nag-apply. At hanggang sa dinalayan ni Pastor Andy, yung si Pastor Tony. Noong una kasi mahaba ang buhok niya, may balbas siya, bigote siya. Akala ko talaga noong una hindi siya matanggap as pastor Kasi iba yung aura niya napakasi hindi ko naman kilala pa si Pastor Tony. So sabi natin Julie, okay, ano ba yan? Ganun talaga siya. Sabi ko, nabigyan natin ng chance, sabi ko. Kasi baka mabait naman. Bugi-bugi si Pastor Tony, di ba? Bugi-bugi. Tapos sabi naman ni Pastor Andy, itataya ko yung pangalan ko. Yun ang sabi ni Pastor Andy, itataya ko yung pangalan ko na mabait yan, mahusay yan. So binigyan siya ng chance at yun nga natanggap si Pastor Tony doon sa Champaka. Hindi ko makalimutan. Kaya ati doon na bahay.
Galing doon, nagtayo kami ang Panginoon ay nagtayo ng church kasama yan si Pastor Tony. Alam nyo kasi si Pastor Tony, lagi ako nasa harap niya, nasa likod siya, lagi ako tinutulak. Kasi mahihain si Pastor Tony. Ngayon, lumaki yung church. Pero umabot kami ng 100 mahigit. Kasi kami partner ni Pastor Tony sa mga Bible studies. Masipag kami mag-Bible study. At alam niyo yung mga members dito ngayon, karamihan na galing sa Binyan, yan po ay bunga ng mga Bible studies namin ni Pastor Tony. No, yan sila si Ate Bing, hindi sa pagtatas ng bangko, sila Ate Bing, yan sila si Ate Let, marami yan, sila si Ate Trudis. Hanggang sa nagkaroon ng problema yung church na yon. Kasi alam nyo, mahusay si Pastor Tony. At yung mga datihan doon medyo nagkaroon ba ng, hindi ko alam kung nainggit sila o ano. Tapos, dahil itong si Pastor Tony ay malapit kay Ate Julian eh. So yung inawayan si Pastor Tony doon, tumakbo yan sila ni Ate Monet kay Ate Julie. No, si Monet. Umiyak sila kay Ate Julie. Ang ginawa ni Ate Julie, dumipensa siya kay Pastor Tony, inaway niya yung leadership ng church. Ayun, na-kick out kami ni Ate Julie. Sa pagdepensa ni Ate Julie, siyempre, inaway na siya, dadamay kami, yung pamilya namin. So, wala kami sinisimpan. Naiwan yan si Pastor Tony. Maya-maya, narinig namin na medyo nasaktan si Pastor Tony. Hanggang sa kinausap ko, Pastor, ano ba ang problema kung bakit ayaw mong umalis dyan? Kasi ano na yung loob niya eh. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, Koy, ano kasi, yung aking mga anak, nag-aaral, maliit pa sila eh. Nag-aaral, kasalanan din naman namin leaders na pinilit namin na alisin sila sa gulod at doon i-enroll sa Binyan. Ako ko, maalala ng mga anak niya. Sabi niya, Koy, hindi kami makaalis kasi nga yung mga anak. Tapos, ano pa ba yun? Tapos, sorry wala silang pang ng apartment. So sabi ko, ate, tulungan natin si Pastor Tony. So madaling salita, nakalipat sila ng apartment. Ayun, binigla din nila dyan. Umalis din si Pastor Tony. Tapos nagsama na naman kami dyan sa saan subdivision yan? Centennial, kasama ko yan si Pastor Tony. At nung magsama kami dyan, kami ulit, friends eh. No, friends ulit. Kasama namin na si Oka eh. Kasama namin na si Oka, alam ko, dati doon. Tapos yun, napag-initan na naman siya. Minsan mahirap din yung magaling eh. Napag-initan. At umalis sila doon. Hindi kasi niya ako nasabihan. Hindi na nagsabi sa atin, yun, naiwan kami doon. Tapos yun pala, pinapanalangin niya ako ni Pastor na sana makapunta ako dito kaya yun. So nagsama na naman kami ni Pastor Tony dito sa church sa matagal-tagal din. Noong una, akala ko si Pastor Tony hindi mahusay yan eh. Pero nung nandun kami sa Binyan, may nakipagdebate sa kanya na Iglesia ni Cristo. Tandang-tanda ko. Hindi siya nakipagdebate, na-explain niya ng maayos. Napakahusay niya sa Biblia. At doon ko napagtanto na ang aming pastor hindi pala basta-basta. Graduate siya ng Bible School, mahusay siya makipag-usap. Magaling siya sa PR. At napakabait niya. Mabait talaga si Pastor Tony. Yun bang, ako na ngayong naiinisip kasi ayaw niyang gumante. Alam niyo, pag makausap na si Pastor Tony, makasama niyo ng matagal, maiinis ka sa kanya sa sobrang bait niya. Hindi nagsasalita, hindi gumagante, hindi naninira ng tao. Kami na ngayon nag-uudyok sa kanya, ayaw pa niya eh. Ay, sorry. So ganun siya kabait, Sabi ko, kaya kasi ang katwiran niya, hayaan mo yung tao, may Diyos naman nagagawa para sa kanya. And true enough, maraming tao na nadisgrasya na dahil sa kanya eh, sa kanyang kabaitan. So, matagal kami, maganda ang aming samahan at lagi sila sa bahay noon. Ugali ko kasi talaga na hindi ako makalaban ng pastor. Lagi kasi yung gilin nila sa akin na huwag kang kumalaban ng pastor. Ganyan. Yung mag-asawa kasi sila si Monet, matagal na rin.
ano ba yung taon? 2006 yata, kung hindi ako nagkamali, kasama kami. So matagal-tagal na rin. At masaya ako na nakasama ko si Pastor kasi yung kaniyang attributes niya, yung personality niya, masarap gayahin. Ang hindi ko lang kaya yung sobrang haba ng pasensya niya. Ako kasi minsan, pangiti-ngiti lang ako, pero pag napuno ako, talagang lumiras back in. Ano siya, yung bang, hindi ko marinig si Pastor Tony na mareklamo. Hindi siya mareklamo. Sabi nga nyo liban kagabi, hindi siya nagreklamo sa sweldo. Hindi siya namumutan. Yan na naman ang lista sa akin. Pero, si Pastor Tony hindi mareklamo sa sweldo, hindi mareklamo sa buhay. Alam mo, magandang sinabi niya sa akin. Sabi niya, Koy, ano lang at doon, ito pala sasabihin ko sa inyo lahat. Ang buhay ni Pastor Tony ay magandang testimony sa mga maglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sabi nga niya sa akin, Koy, walang ka-effort, meron akong bahay at lupa. Walang ka-effort, meron akong mga anak na nag-aaral sa eskwela. Pero walang ka-effort, meron akong sasakyan. Sabi ko, dinagdag ko na, Pastor, at meron kayong dollars. Sabi niya, hindi, alam mo kasi, doon niya naipakita na nakita niyo naman. Mas bagal pa ang buhay ni Pastor Tony mo ng mga pamilya natin sa mga nakararami Kasi, yun bang, hindi nga naman siya nagtutrabaho. Pero hindi naman siya naghihirap. No? Kasi lagi niya sinasabi sa akin yung sinabi na I was young and now I am old, but I have never seen the children of God begging for bread. Diba? Yan ang kanyang life verse Na pag magtrabaho ka sa Panginoon, talagang ibibigay ng Panginoon yung dapat para sa lalo na sa magagawa. No, napakaganda ng ni Pastor Tony na testimony para sa akin. At yun bang sinasabi niya sa akin na hayaan mo yung bukas, no problema. Kasi sabi niya sa akin, ang pinapanalangin ng ating Panginoon Jesus, yung Our Father, di ba? Yung lagi natin, kahit ng Katoliko pa tayo, anong sinasabi doon? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Yun lang pa yun kasi ang sabi ni Pastor Tony, ang prayer kasi is, give us this day our daily bread. Ngayong araw lang na po yung ihipin mo. Hayaan mo yung bukas, manalangin ko. Problema lang, pag hindi ka manalangin bukas, pero pag araw-araw ka na nanalangin na give us this day our daily bread, araw-araw ibibigay ng Panginoon yan. Pastor Tony, hindi nagugutom. 3 meals, may merienda, umaga hapon, may sabi nga na, may binas na pa. Hindi siya nagugutom. Dahil sa kaniyang sa Panginoon, sa kaniyang pagsunod sa Panginoon. Alam niya sinusundan niya Di ba? Sabi nga ni Oka, we don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Parang sabi ni Oka ganun last week na kaniyang sermon. Yun nga, sabi man ni Pastor ay wala man daw siyang pera, pero may maganda siyang asawa, sabi niya. At meron siyang matatalinong mga anak. At sabi niya, masunurin daw yung mga anak niya. Pero sabi niya, masunurin niya. Sabi niya, yung mawalan ka na ng boses saka nasunod. O sumunod. So, muli, I will speak on behalf of the church na sabi ko na maraming salamat, Pastor, sa buhay mo na nagmamagandang testimony ko sa amin lahat. Lagi naman sinasabi na bawal naman si Pastor, magpapatuloy ang kanyang gawain, magpatuloy yung kanyang nasimulan, kasi marami pa tayong gagawin dapat sa church. Alam niyo yung project na itong mga TV na yan? Nung minsan pumunta kami sa Cavite, Malalo lang. Nagpa-drive yan sa akin. Nagpa-drive yan sa akin. Tapos, nakarating kami sa Cavite, nakita namin ganito rin sa church Nakaganyan yung church, mayabang, nakaganito. TV. Sabi niya, Koy, gusto ko ang church magkaroon. Sabi ko, Pastor, magkaroon tayo ng ganyan. Niya, Koy, gusto ko yung church aircon. Sabi ko, Pastor, magkaroon. Ganun ako. Kasi pangarap ni Pastor yun. True enough,
Hindi nagtagal, nagkaroon din naman tayo ng ating aircon din tayo. Meron din tayong TV kasi pangarap na yun. Driver ako ni Pastor. Driver ako kahit saan. At marami na rin kaming beses, kahit sa Binyan kami, lagi kaming magkasama at masaya ako sa Panginoon na nakapaglingkod ako sa anak ng Diyos, sa magagawa ng Diyos. Alam nyo, masarap magtrabaho sa church. Lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, sabi ko nga sa kanya dito na nakilala nyo kasi ako, ganito na ako. Ibig sabihin, nakilala nyo ako, nandun ako ng aking bahay, meron na kaming sasakyan, tapos na yung anak namin. Kahit pa paano, nakapagpahiram din naman sa mga walang motor dyan. Pero, ang sinasabi ko pag maglingkod sa church ay ang Panginoon na hindi ho nagpapabaya. Sabi ko sa inyo, yung hirap namin noong unang panahon na kami ay bago pa lang ng misis ko, bumibili ako ng ulam, hindi ko ikakahiya eh. Bumibili kami sa tabi ng Riles. Yung balot-balot at that time kasi 1995, 1996, yung 10 piso, marami pa yun eh, yung balot. Ngayon yata, wala nang 10 piso eh. 20, 40 na, no? 40 na. Wala pang kanin yun. Noong unang panahon, 10 piso, marami na yan. Hingin ako ng sabaw para mapagkasya namin ng miss ko. At hindi ko sinasabi sa miss ko na bumibili ako sa tabi ng Riles kasi pagagalitan ako. Ganyan ang simulang buhay namin. Pero sabi ng miss ko, sumunod sa Panginoon, magbibigay ng ikapo ang misis ko talaga, yung stricto siya, pati si Lemuel na nasunod yung nasa ikapo. Sabi ng miss ko, huwag tayong manghinayang doon sa ibibigay natin sa Panginoon. At mag-share sa gawain ng church, importante po yun. No? Yung mga, malala ko, yung mga professionals natin ngayon, dati, di ba, ano lang ba tayo, tagalinis, tagahalo ng semento, tagahugas ng plato, tingnan niyo sarili niyo. Mga teachers na kayo, engineer na kayo. Dahil sumunod tayo sa leadership ng ating Pastor Tony at sa guidance ng ating Panginoon. So yun lang, at muli nagpapasalamat ako sa inyong presensya. Malaking bagay po yun sa buong kapulungan ng Iglesia. At malaking bagay po yun sa may bahay, sa pamilya po ni Pastor. At ang sabi ko nga sa inyo, ang kanyang pamilya sa lokal man o sa abroad, nandiyan dyan nakamonitor sa atin sila si Ate Kim, sila si Ate Irma, sila si Ate Tessie. Saka yung isang kapatid niya sa abroad, Ruben, ay buong puso po sila nagpapasalamat sa lahat po sa atin. Since day 1 na nagkasakit po si Pastor hanggang sa siya ay binawian ng buhay, umalis sa ating Panginoon, ramdam po nila yung pagmamahal ng bawat isa po sa atin sa kanila pong bunso na si Pastor Tony Alcantara. So Pastor, kita-kita na lang tayo. Sigurado naman dyan din ang punta namin. Magandang gabi po sa atin. Salamat po, Brother Tony. At ngayon po, para po sa ating last na magbabahagi sa ating theology ay si Pastor Oscar Carbahan. Pastor, narinig niyo po ba? Pastor, nakamute ka. Unmute ka, Pastor. Pastor, nakamute po kayo. Ayan. Si Pastor Oscar Carbahan. Yes, magandang gabi po sa kanilang lahat. Clear na ba dyan? Sir, Clear na tayo dyan? You're good. You're good. Go ahead. Okay. Good, good. Galing sa Malaybalay City. Oo. Pasensya na kayo kasi paus tayo ngayon. Kagagaling ko lang sa prayer meeting. Oo. Ito si Pastor Tony, isa itong na-meet ko na tao na very humble person.
Oo. Siya ang una ko na-meet yan sa Project 6 nung first year kami, na talaga siya ay isa sa nakita ko na naging close ko dyan sa IPBI. Kung hindi ko siya malimutan nung nag-entrance dyan, kasama kami dyan sa sa marathon noon. Dyan sa circle. Kalaban namin yung mga Everts. Oo. Kung natandaan ko pa yon, parang siya yung nauna bumalik dyan sa BI. Ako yung pangalawa. At saka si Pastor Tony, nakita ko rito na friendly na tao. Oo. Kasi kung natandaan ko doon sa, kalimutan ko saan ba kami nag-graduate noon. Yung pag-graduate namin. Kasi wala akong noon yung Garland ba, mag-graduate kayo na, pinahiram ako niya noon. Sabi niya, hiram ka muna classmate kasi malayo naman sa amin dito sa Bukidnon. So, pinahiram ako niya ng Garland. So, yun, masaya kami noon na sama-sama doon sa graduation. At saka, ito si Pastor Tony, energetic na tao to eh. O hindi ko nga akalain na nakasakit siya ng ganun. Pero, yan naman, kalooban naman ng Panginoon. At saka, alam natin na mas masaya siya kaysa atin ngayon. O, tayo, marami pa tayong mga sacrifices at saka suffering dito. Under COVID tayo ngayon. Pero si Pastor Tony, nasa place na siya ngayon sa ating Panginoon na tinatawag na lahat no more doon. Di ba? Alam natin yan. Kaya mas masaya siya kaysa atin. At saka, si Pastor Tony, isa rin siya na very kind person. No? Hindi siya madamot, pagbigay. At saka kung ano sa kanya, willing siya na mag-share. At saka lastly, si Pastor Tony, nakita ko na faithful siya sa pagsaserve ng Panginoon kasi nakita ko rin siya na minsan nakapanood ako ng live preaching niya until now. Talagang nasa Panginoon siya at saka at the last breath, namatay siya sa kamay ng Panginoon na nag-ano siya ng church, nag-handle siya ng church. So siguro, hindi naman kami nakita ni Pastor Tony nung nag-graduate kami sa Bible School last 1989 ba yun? O tama, 89. So umuwi na ako dito sa Bukidnon, hindi ako nakabalik ng Maynila sa mga, sorry pala sa mga classmates dyan, no? Hindi ako naka-attend ng mga reunions natin kahit kailan. Dahil maliban sa malayo sa amin, medyo mahirap ang transportation. Kaya sorry na hindi na kami nakita ni Pastor Tony noon, mula noon nang graduate kami ng 1989, batch 1989. Siguro sa ngayon, yun lang ang sasabi ko. At saka para sa family, patuloy na ako mag-prepare sa family ni Pastor Tony. At saka sa BI family, hindi ko malimutan na ang motto natin ay walang iwanan. Yun lang siguro, no? Okay, maraming salamat at God bless po sa kanilang lahat. Maraming salamat po, Pastor Oscar. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating mensahe sa Magandang gabi po sa ating lahat. Okay na po ba? Okay na sir, nadidinig ka namin. Ay magandang gabi po at muli po ako'y nakikigalak sa ngayon sapagkat alam natin ang Pastor Tony po ay nasa piling na ng Panginoon.
nakikiramay sapagkat alam natin sa pansamantalang panahon ay mawawalay siya sa atin. Pero yung katagang paalam ay hindi po nababagay, kundi yung katagang sa muling pagkikita. Mayroon pong isang tao ng Diyos ang nagtanong ng isang katanungan na marahil ay katanungan ng maraming tao at naging tanong ko rin ito sa buhay. Ang sabi po ni Job sa kanyang aklat, sa Kapitulo 14, talatang 14, kung ang isang tao mamatay, mabubuhay pa ba siya? So tayo bilang mga mananampalataya at bilang mga manggagawa ng Diyos, alam natin na ang tanong na yan ay sinagot ng Panginoong Hesus. Mahigit 1,000 taon ang nakalipas. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 11, talatang 25, sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na sinabi niya siya ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, at sino mang sumasampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Tayo po'y sumandaling manalangin at humingi tayo ng gabay sa Diyos. Mahabagin at mapagpalang Ama, una sa lahat, patuloy namin kinikilala ang aming mga kasalanang nagawa laban sa iyo. Dalangin po namin sa oras na ito, hadlangan po ang gawain ng kaaway, upang malaya pong may pangaral ang iyong mabuting balita. At nawa, maranasan at maramdaman ng mga naulila ng Pastor Tony ang tunay na kaaliwan at pag-asa mula sa iyong mga salita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ulitin ko po, ang kamatayan po ay hindi kawalan ng pag-asa sa atin na mga mananampalataya. Sapagkat malinaw po ang sinasabi ng Biblia na pagkatapos ng kamatayan ay meron pong kabilang buhay. Ang tanong lang po natin ngayong gabi ay, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, saan o paano mo gugulin ang iyong buhay? How do you spend your life? Yan yung dapat mabigyan natin ng malinaw na kasagutan. Sapagkat malinaw na sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, ang sabi po ay, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing. Lumabas tayo sa mundong ito na walang dala at mamamatay tayong walang dala. Kaya ang tanong nga po ngayong gabi, mga minamahal at mga kaibigan, mga kapatid, saan o paano mo gugulin ang iyong buhay? Tayo po mamimili ho nito. No? Pero si Pastor Tony ay pinili niya yung pinakamainam na uri ng buhay. No? May 3 klase lang po na uri ng buhay na pwede nating piliin. 3 lang po, hindi tayo magtatagal bilang paalala lamang sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, unang uri ng buhay, unang klase o unang uri ng paggugol ay yung tinatawag nating sa English po ay wasting life. Yung pong paluging pamumuhay. Ang kahalintulad po nito, mga minamahal, ay yung kasaysayan po ng alibughang anak. Yung the prodigal son story. Alam natin yung istorya ng alibughang anak. No, na mayroong 2 magkapatid, yung bunso, hiningi niya po yung mana na para sa kanya, buhay pa ho, yung kanyang tatay, yung kanyang magulang. At ang sabi po ng banal na kasulatan, kung ating pong babasahin sa Lucas Kapitulo 15, talatang 13, ang sabi po ng banal na kasulatan, babasahin ko po, at hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. So yan yung isang uri ng buhay. Yung mamuhay tayo sa mundong ito na palugi. Waldas dito, waldas doon. Walang iniisip. Akala ay hindi na mauubos ang yaman. Akala ay wala ng katapusan ang lahat. Pero alam naman natin ang naging kasaysayan ko ng prodigal son.
Hanggang sa humantong po siya sa pagkakataon na halos kainin niya yung pagkain ng baboy sa gutom na kanyang naranasan. So yan yung klase, yan yung unang klase, yan yung unang uri ng buhay. Ano, yung paluging pamumuhay. Pangalawa po, yung tinatawag ho ng Biblia na spending life, yung luxurious style of life. Ito naman po ay, kung naalala niyo po yung mayamang hangal na matatagpuan din sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, talatang 16 hanggang talatang 21. Isang mayaman na tinawag ng Diyos na hangal. At ang katwiran ho ng mayaman ay ano? Ang kanyang prinsipyo, ang kanyang pananaw sa buhay. Eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. So ito po yung uri naman ng buhay na maaksaya. Maaksaya ang buhay, mga kapatid. O walang iniisip, puro sarili, puro sarili. Pero sabi ng Diyos, hangal ka. So, maraming mga tao nabubuhay sila, na bumabase ang kanilang buhay sa kayamanan na meron sila. Na akala nila wala nang katapusan ng lahat. Pero sabi ng Panginoon, ngayong gabi, babawiin ko ang iyong buhay. Mapapak sa kanino kaya ang kayamanan na meron ka. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, ang ganitong klaseng buhay ay hindi po ito yung nais ng Diyos para sa atin. Ang pangatlo po, ito yung pinili ni Pastor Tony at ito yung dapat piliin ng bawat isa sa atin. Hindi po yung wasting life, hindi po yung spending life, kundi yung tinatawag nating investing life. Buhay na may kabuluhan, buhay na may pakinabang, kahit mamatay ka, may pakinabang. Ito yung prinsipyo po ni Apostol Pablo. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, pag namatay, pakinabang. Ito yung pag-asa na mayroon tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, mga minamahal. Bagamat maraming mga tao nabubuhay sa mundong ito, na wala po silang pag-asa. Para sa kanila ang kamatayan ng katapusan na ng lahat ng bagay. Alam niyo po, may bansa nga po na pag sila'y namamatayan, ang inilalagay nila sa kanilang lapida ay ang nakaukit po ay yung katagang kamatayan ang pinakamabagsik naming kaaway. Alam niyo po, kung babasahin po ninyo yung kanilang kasaysayan, kung bakit yung po kanilang inilalagay sa kanilang lapida, sapagkat para sa kanila, walang pag-asa sa kabila ng kamatayan. Tapos na ang lahat. Pero sa atin po na mga mananampalataya, na mga lingkod ng Diyos, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Pag namuhay tayo kay Kristo, pag namatay tayo, may malaking pakinabang na naghihintay para sa atin. So napakalinaw po yan, mga minamahal. Si Pastor Tony, mga minamahal, nakilala ko siya 1986 po ako, nung ako'y pumasok sa Bible School sa FBBI. 1989, kinuha po niya akong practical worker, yan po sa BF Homes. Lahat po nung naririnig natin patungkol sa kanya, totoo po lahat yun. Sapagkat nakita ko po sa kanya yung kasigasigan, yung katapatan, yung katapangan sa paglilingkod sa Panginoon. At tunay nga po na napakabait na tao. Alam niyo kung bakit? Siyempre po, kung ano ang bunga, yun po yung puno. Mabait din po kasi ang kanyang mga magulang. Mabait din po ang kanyang mga kapatid. Natutulog po ako sa kanilang bahay. Natutulog po ako, nakikikain po ako doon, dinadala po niya ako doon. Nakita ko po kung anong klaseng pamilya po siya. Kaya nung siya po ay tinawag ng Diyos at sinaglingkod sa Panginoon, ginamit niya ang kanyang buhay sa isang kapaki-pakinabang na buhay, paglilingkod sa Panginoon. So tayo po bilang mga mananampalataya, kumusta po ang ating buhay? Kung tayo po kaya ang mamamatay, kung tayo po kaya ay bawian ng buhay, ano kaya ang sasabihin ng mga tao sa atin? Ano kayang mga kataga ang maririnig natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan? Masasabi din kaya nila ang katulad ng nababanggit na kagandahang ipinakita ng Pastor Tony? O kaya matutuwa kaya ang karamihan? Sasabihin kaya nila, buti nga namatay na yan. Di ba? Napakalungkot ho. So mga kapatid, ang Pastor Tony, namuhay siya na ang buhay
ay inilaan sa Panginoon. Pero alam naman natin mga kapatid, nagsimula yan noong ang Pastor Tony nagkaroon ng connection sa Diyos. Kasi pinakamahalaga po ito. Baka meron po tayong mga kaibigan nakikinig, mga mahal sa buhay ni Pastor Tony na nakikinig, na wala pang kaalaman, na wala pang tamang mahalaga po mga kapatid ang pakikipagrelasyon kay Kristo. Sapagkat si Kristo po ang pag-asa natin sa kabila po ng kamatayan. Just imagine yung kanyang sinabi, kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, kahit mamatay tayo, muli tayong mabubuhay. Yes, mayroon pong pag-asa sa kabilang buhay. Napakalinaw po yan. At si Pastor Tony, yung kanyang panuntunan, yung kanyang prinsipyo sa buhay, ay napakalinaw. Alam niya na yung kanyang ginawang paglilingkod, naalala niya marahil yung sinabi ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto sa 1 Corinthians chapter 15. Ano yun? Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain. So mga minamahal sa kanyang mga naulila, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, alam ko, mabiyaya po ang Diyos. Dahil po sa itinanim na kabutihan, dahil sa itinanim na katapatan, dahil sa itinanim na pagmamahal ni Pastor Tony sa gawain ng Panginoon, alam ko po, aanihin niyo po lahat yan. Hindi po nakakalimot po ang Diyos. Hindi po marunong makalimot ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ako po ang isa sa nalungkot. Dahil, siyempre, matagal na kaming hindi nagkita. Gusto ko siyang makita din personal. At nung malaman ko nga na siya binawian ng buhay, malungkot po ako. Dahil gusto ko mang pumunta, hindi ako makakapunta. Pero salamat, meron tayong ganitong sistema na kahit sa ganitong Zoom ay nagkikita-kita tayo, nakapagpapalakasan tayo, no? Ay encourage natin ang bawat isa at tunay na nagigising tayo sa isang buhay na pag-asa na ang kamatayan ay hindi kawalan ng pag-asa sa Diyos. So, sa ngayon mga minamahal, isa lang masasabi ko. Napakapalad po ni Pastor Tony sapagkat natapos niya yung takbuhin, yung pinatatakbo ng Diyos, yung gawain, yung tungkuling pinapagawa ng Diyos. At narinig natin ang mga patutuo ng kanyang anak, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga naging kapartner sa gawain. Totoo po lahat. Hindi po sinayang ni Pastor Tony ang kanyang buhay. So, ang tanong nga lang natin mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, tayo po ngayon na nabubuhay. Tayo po ngayon na may lakas pa. Tayo po ngayon na may boses pang tinataglay. Paano natin ito gagamitin? Ang lifespan po ng tao, alam naman natin sa panahon ngayon ay 70 na lang. Ako po ay 54 years old na lang ngayon. Kung pahihintulutan ng Diyos na mabuhay pa ako ng 70, mayroon na lang akong 16 na taon na mabubuhay sa mundo ito. Saan ko gagamitin yung 16 na taon na ito? Lahat po niyan ay gagamitin ko para ipaglingkod sa Panginoon. Sa inyo po, yung iba sa atin marahil 60 years old na. Yung iba marahil 65 years old na. Ilang taon na lang, hindi ko naman kayo nililimitahan, pero ang Biblia malinaw nagsasabi na sa panahon natin ngayon, ang lifespan natin ay 70 years old. Ang sabi ng Psalms, kung medyo malakas-lakas ka, aabutin mo pa ang 80 years old. So kahit ano pang edad mo ngayon, ang tanong, yung natitirang buhay mo, saan mo gagamitin? Ha? Ilalaan mo pa ba yan? Ilalaan mo ba yan sa paglilingkod sa Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sa walang kabuluhan. Kaya nga po ako, ang prinsipyo ko sa buhay, every time na ako po ay maatasan, every time na may magsabi sa akin, Pastor, pwede kang mangaral, hindi ko po ito kaya, hindi ko po ito pwedeng tanggihan, hindi ko po ito pwedeng atrasan, sapagkat dito tayo tinawag ng Diyos. Ang mamuhay sa kanyang salita, ang ipangaral ang salita ng Diyos sa panahon at sa hindi kapanahon. So mga kapatid, isang buhay na patotoo ang buhay ni Pastor Tony.
pinili niya ang buhay na may kabuluhan. Nung ito po ay pinagkatiwala niya sa ating Panginoon. Sa kanyang mga mahal sa buhay, ulitin ko po, huwag tayong malulungkot, huwag tayong magpapaalam, sapagkat isang araw, muli tayong magkikita sa langit na bayan. Meron akong naalala, isang tatay nung malapit na siyang mamatay, meron siyang 2 anak. Dahil may taring na ho ang kanyang buhay at oras na lang inihintay, mamamatay na siya. Tinawag niya po ang kanyang panganay na anak. At noong lumapit ang kanyang panganay na anak, ito ay kanyang tinapik sa balikat at sinabi, "Anak, sa muling pagkikita." Inakap siya ng kanyang anak na panganay at pagkatapos tinawag ang bunso, tinapik sa balikat at sinabi, "Anak, paalam." Umagulgog po yung bunso at ang sabi, "Tatay, bakit paalam ang sinabi mo sa akin? Bakit kay kuya ang sabi mo sa muling pagkikita?" Kung titignan po natin ang katotohanan po ng mga salitang iyon, marahil alam ng tatay na yung bunso niyang anak ay anak na pasaway. Yung bunso niyang anak ay hindi nagbibigay ng pagpapahalaga at panahon sa Panginoon. Pero alam niya yung kanyang panganay na anak ay maganda, ay may tamang kaugnayan kay Kristo. Alam niya na yung kanyang anak ay tapat na naglilingkod sa Diyos, nakatulad. Kaya ang kanyang nasambit na salita, sa muling pagkikita. Sa mga anak kaya ni Pastor Tony, anong klaseng pamamaalam kaya ang kanyang sinampit? Anak, paalam o sa muling pagkikita? Alam ko po marahil ay sa muling pagkikita. Sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga mahal sa buhay, yung katagakayang anak o kaibigan, kapatid, sa muling pagkikita. Pero kung ang kanyang pamamaalam ay ang katagang paalam, malungkot po na uri ng buhay. Ibig sabihin, tayo po'y muling magkikita ni Pastor Tony kung tayo po ay nakatitiyak ng ating personal na relasyon o kaugnayan sa Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, sa aking pagtatapos. Hindi po mahalaga ang sikta ng relihiyon na ating kinakaaniban. Ang pinakamahalaga at importante sa buhay ng tao ay ang pagkakaroon niya ng tamang relasyon sa Diyos. Alam natin lahat yan. At alam din natin na yan din ang ipinangaral ng Pastor Tony saan man siya dinala ng Panginoon. Ipinangaral niya na ang tanging pag-asa, na ang tanging paraan para ang isang taong makasalanan ay makarating sa langit ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia, sa silong ng langit ay walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sinasabi din ng Biblia, 1 Kapitulo 1, talatang 12, ang sinumang sasampalataya, ang sinumang tatanggap kay Kristo ay magiging anak ng Diyos. Napakalinaw po yan. Pananampalataya, pagtanggap kay Kristo para tayo ay maiugnay sa Kanya, para tayo ay magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos. At pag nangyari yun, mga minamahal, yung katagang sa muling pagkikita, Pastor Tony, ay nababagay na ating sasambitin sa paghatid natin sa kanyang huling hantungan. Ang aking panalangin sa iglesia na pinagkatiwalaan ng Panginoon, kayo po ay biyayaan ng Diyos ng susunod na tapat na lingkod ng Diyos na mag-aalaga sa inyo. Sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, panalangin ko, nawa patuloy niyong maranasan ang kaaliwan at ang biyaya ng Panginoon. Maging sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga bayaw, marahil sa kanyang mga pamangkin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Buhay ang Diyos na mayroon tayo na ating pinaglilingkuran. Muli po, pagpalain tayo ng Panginoon, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat, Pastor. Maraming salamat po. Kiba. Salamat, Pastor. Yan, para po sa ating pangwakas na awitin po natin ang may kagalangan ng "'Tis so sweet to trust in Jesus."
Enable po yung share screen po ng video. Okay na po. Gawa pong co-host po yung BBC po. Para po sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay manalangin. Let us pray. O Diyos naming dakila, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa narinig naming mga paalala buhat sa iyong salita. At patuloy naming inaalaala ang aming kapatid na pastor, ang isa sa iyong mga lingkod. Alam namin, Panginoon, na mas mainam na ang kanyang kalagayan sa piling po ninyo. Ang aming lang dalangin ay patuloy mong biyayaan ng mabuting kalusugan at ng maraming papagwala ang kanyang mga naulila. Pagpalakasin mo si Monet,
Gabayan mo si Hana, si Lea, at saka si Miguel. At ang iglesyang pinangunguna ng pastor, alam kong patawag ka ng isang tatayo upang ang gawain doon ay magpatuloy. O Diyos na dakila, aming pong pinasasalamatan ka sa buhay ng Pastor Tony, sa lahat ng mga taong kanyang nabahagi na ng iyong salita. Alam kong siya ay nagsikap na maging tapat sa inyo. Kaya itinatagubili namin sa iyo ang mga susunod na mga araw sa Blessed Baptist Church, sa Pamilya Alcantara, at sa lahat ng mga tao at mga kapatid naming naglilingkod sa iyo sa lugar na yan. Masumpungan mo sana kaming tapat, nagpapatuloy at nagpapagamit sa inyo. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng nakiisa po sa ating meteorological service sa gabi po ito. At bukas po ulit at exactly 8 p.m. po magkakaroon po ulit tayo ng service po. Magandang gabi po at God bless po sa ating lahat. Salamat mga kapatid. Amen. Thank you. Pastor Leo, Yes, Pastor. ah, Sobrang medyo mahina yung ano ko, yung connection ko kagabi pa. maganda. Kaya Ganun ba? nung tinawag mo daw kagabi, hindi ako agad nakasagot kasi tapos Mm. ngayon nawalan kami ng ilaw dito sa Antipolo. Oo. Bukas nakahirap sana yun. makasama kayo. Bayad kayo po ng kuryente para hindi kayo makulan ng ilaw. May advance pa nga, Pastor eh. Ay, kunin niyo po yung advance. Yun po yung nagpasama. Advance. Sige. Pastor Kaya Nelson, nga, masyadong maliwanag ilaw mo.